trato na ako gani. Okay, Okay, good evening. Let's get started. Everyone is requested to pause for a while for an opening prayer. Almighty and loving Father, Creator of heaven and earth, praise you and adore you. You are the King of Kings. We humbly ask your forgiveness and growth for our tea. Thank you, Father, for this precious time that you have given us. All this we pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever. Amen. So again, good evening. Hello, coordinators. Hello. Good evening. Okay, thank you sa inyong mga response. So, since from the start, gikan to sa June, we are doing our 24/7 task and responsibility. One of the noble coordinatorship in the journey of the DepEd is the LIS. So, this time, pag-start sa atong klase, aduna na po bag-o nga mga responsibility, and this is normal. So, without much further introduction, allow me to welcome our Divisional Alliance Coordinator, Magbeda Anyabesa, for the updates regarding the Learner Information System. Okay, so we have here the advisory. So we'll start with the advisory given by the Central Office through the Central Office Planning Director Roger Masapol. So, paminawa sa lamanin ninyo, then we will dish out one by one. Ito ba, madungog ba? This coming school year, kailangan po ay na-confirm muna natin sa Okay na, ma'am. Malakas na. Good. Right, so maliwanag po yun. Now, nakalagay din dito, learners who submitted the LESF but later decided to enroll in another school or lilipat na siya or hindi na siya papasok, hindi na po siya kasama sa ating enrollment for this is coming school year. Kahit nakasama siya sa LESF tagging, no? Hindi na po siya kasama sa ating enrollment for the coming school year. Now, number 3, transfer of learner to another school after the date of official enrollment was encoded. Ibig sabihin po nito, for example, maagang na-enroll ni advisor, no? Yung kanyang current learners. For example, na-enroll niya ulit September 16, 2020 kasi nakausap niya na yung kanyang mga parents eh. And then, nagsabi na si parent na i-enroll ko na po talaga sa inyong school ang aking anak. Alright, so i-enroll na ni advisor yun. Pwede na kasi open na yung ating BOSY. Pero, pagdating ng October 5 or before October 5, no, nag-decide yung parent na lilipat ulit siya ng school. So, ang learner po, mangyayari nun, magiging transfer in na po siya or trans out na siya. No? Kahit hindi pa nag-uumpisa yung October 5 dahil naka-enroll na siya sa current school, no? Pag lumipat siya sa ibang school before October 5, lalabas po doon ay transferred out na po si learner. Okay, so malinaw po yun. Yan po yung number 3. Number 4, generation of School Form 1, School Form 2 attendance, and School Form 5 promotion. Adjusted SF1 is now available for download. Adjusted SF2 will be available for download beginning October 5, 2020, tentatively. Adjusted SF5 for kinder to grade 10 will be available during the EOSY for senior high school will be available on December 2020. Number 5, dashboard for monitoring of enrollment with modality will become available soon. And last, number 6, additional data information will be collected such as, so ito po yung mga bago na data na may idadagdag po sa ating LIS, sa information ng learners. Letter A, the modality. No? Kung siya ba ay modular, printed, blended, no? Yun po yun, no? Sa letter A. Letter B, country of citizenship. Mao to si Jay, mga important nga mga babalik ta dire sa atong advisory. So for number 1, so far ang number 1 rationally rato si Jang ano nga
for the first time in history sa LIS, nag-enroll ta og learner nga wa pa nag-start ang atong klase. Tungod kay naa sila data nga gikinahanglan. So with regards to number 2, naabay mga pangutana aning number 2. Unsay inyong gikalibgan aning number 2? Hello. Hello, yes. Oh, Anybody unsay from clarification? Need clarification for this date of official enrollment instead of date of first attendance, nahimo siyang date of official enrollment. So naaba mo'y mga kalibog ani nga facility. Hello, ma'am. Yes. Yes. Tana ko, ma'am. For Ah. example, tinawag ko sa parent nga mo enroll siya. I-enroll niya Anja. yung bata. So, kana nga date, mo na akong ibutang sa LIS as official event. Okay, pwede po ma'am. Di ba, pagka June 1, nang-enroll ta sa bata through remote enrollment, either soft or hard copy. Kay June 1 man ang atong first day of enrollment using the LESF or the Learner Enrollment Survey form. So, pagka August, pag-close na sa LESF tagging, pag human na tog enroll, ato na pong gitag sa LIS, di ba? Atong gitag ang atong previous learner, atong gitag sa LIS nga mo eskwela sila this school year. Disregarding kung asa nga eskwelahan basta within the Philippines. Pag-close sa LIS tagging, ang mga PSDS nag-require sila og atong learners mapping. Naabataan ng learners mapping? Nagnaaba po yun, Jo? Learners mapping somewhat in August, part of August. Nag-conduct ba mo learners mapping? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. O, diba, katong learners mapping, ato na pong gi-follow up ang mga bata. No? Kung may eskwela pa gajud, unsay modality nila, kinsay lang facilitator, di ba? O contact number, di ba mo content sa learners mapping. Then, pagkahuman sa learners mapping, namingaw. So, kanina po ning tunga na ning deployment of LIS BUSI enrollment. So, pwede ang inyong edit sa katong learners mapping. Unja ning confirm mo jud ang bata, pwede kato nga date, pwede pud og karon nga date. Basta kay ang date between August 1 up to the current date. So not necessarily nga mag-uniform ang first date of official enrollment of each learner. Depende kung kanus sila ning confirm. So, niingon man to si Sir Ocleo ganiha nga katong inyong ibasan katong inyong sa mapping kay confirm na mga dutong bataan sa taga diharan pud sa injo sure gatud mo nga mawwa na change sa ilang decision to enroll this school year sa mo to inyong gidate. So pananglitan og mo follow up pagadud mo further follow up labi na tong mga bata nga murag urong sulong pa ang decision to school as well as the parent. So, pwede o current date ang inyong ibutang. So, basta kay between August 1 up to the current date nga imong gi-enroll ang bata. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Then, inig-follow up po na to, ato pong explainan ang parent with regards to the modalities. Kay sa pag-ili-is more learners and parent ning pili og more than 2 or more than 1 options of modalities. Sakto ba ko? No. Yes. Oh, Yes, ma'am. Unja karon kay usa ra man gajud ang murag dawaton sa system, usa ra man. So ato silang igay ana nga modalities.
So, mao na Okay. siya. Okay. So, na later, enroll in another. So, pananglitan, natag ninyo sa LISF ang bata, natag ninyo sa LIS. Unja, dili mo lahos og eskwela des inyong eskwelahan. Kay mo transfer nga to sa lang eskwelahan. O, dili ba siya mong eskwela lahos. So, dili na to i-enroll sa LIS. So, adyaw ka confused nga natag siya sa LIS, unja dili ninyo ma-enroll kay actually there is no implications or there is no relationship between the LIS tagging and the LIS enrollment. What we are going to after in the LIS enrollment that all learners should be accounted for or no one should be left or will be left behind. So tanang learners nga ning in natag sa LIS or wa natag sa LIS ato gadyong i-enroll atong dawaton. Kung natag po si Jaw, dadi siya mula ho, so okay ra gihapon. So adyo ka pa ang hala natag ra ba ni si Jaw nga nung dili mula host. O kay dili pa mga jud tumaoy final nga enrollment. Ang buse man gajud. Ang Karon bose jud man ang karon official. enrollment. Mao gajud ro ng atong official. So mao na si Jai sa number 2. Oh, any feedback Okay. or clarification for this? Okay, so we'll proceed to number 3. Transfer of learner to another school after date of official enrollment was encoded. So pananglitan, pag follow up ninyo or katong inyong gikuan kay sure lagi mo nga anha gajud mo eskwela ang bata. Inyong gi-enroll pagka September or August 15. Karon pagkasunod semana before October 5, pagka next week or karon bakang adlaw niingon si parent nga, ma'am, aho lamang ibalhin day aghong bata, ma'am, ngadto sa laing eskwelahan kay for whatever reasons. So, ang kana siya nga process pwede ra man gihapon. Pero i-apply na nato ang atong transferred in. So, mahog na siya transferred out sa inyo, transferred in sa bag-ong eskwelahan. So, wa ra gihapon na si Jai problema. So, adyo ra mo ka problema nga wa pa gani nagsugod ning wa na ning lahos. So, adyo kay transferred in ra na si Jai. So, wa na si Jai problema. Okay, dili ma-out na siya. I-out si Ja. I-out si Ja. Pananglitan po, dug napoy bata nga mo transfer ninyo, makita man na ninyo inig-enroll nga na-enroll na si Ja didtong school. Gyapon mo nga Walang na-enroll na gyapon. ni si Ja, mao na ni si Ja ninyo nga transferred in. Okay, for number sa number 4, wa pa man ang na kay generation of school forms. Ang uban gani nga kuan wa pa man deploy. Then the dashboard na ni si Jaka ni the monitoring of enrollment. So kaning dashboard sa monitoring of enrollment modality will be available. So to be deployed pa ni si Ja. These are the additional information. Maura gud ni si Ja mga kabaghuan nga sa previous na enrollment. Ang modality available, then country of citizenship. Nana si Jai citizenship, gibutangan na diha og citizenship, appeal na si Ja sa data requirement or needed information and nag-enroll na to sa bata. Then we have the zip code. Sa una kay address raman no, wa may zip code. So later, to be deployed maning zip code. Nag-enroll na to ron, wa pay zip code. Then, tagging of LASF data for incoming, di ba sa tagging, di ta ka-enroll, dili ta ka-tag sa incoming, sa mga new entrants. So, kinsa man mga new entrants? The kindergarten, balik-aral, and other learners who are not yet LASF tag. I-deploy pa po ni si Jawa pa po ni sa atong facility karon. So, sa atong LASF dashboard, diba mao man ni atong dashboard no, iniguman natog type sa atong login ta sa atong account.
No. Kani si Jamo ni si Jai dashboard sa system admin. So more or less diha LA is F, pero karon dili ta ka generate aning LA is F dashboard kay murag naa sila gi-fix sa system tungod siguro sa deployment sa another LASF nga dashboard. So mao ni nga disable pa ni si Jaron. Dili na to makita ang sod sa LA or nag-open ang LIS enrollment. Makita na to ang duha ka tab sa LIS dashboard. The dashboard o katong moved in gani. Nakita ba ninyo ma'am. na moved in? Di ba? Naatay moved in. Moved learners. So, unsa may content sa moved in learners? Mao ni si Jay content sa moved in learners na originating school. So, bisan pa kung bandang litan, naa si diha grade 1, nag-grade 1 siya sa Silago Central. Unja ning grade 2 siya sa Silago Central, makita gihapon tanang originating school. Then, unsay grade level to enroll. Then, the learners, basic profile. Then, parent or guardian contact numbers. Then, mao ni si Jana, school, ang access, availability. So, diin si Jang eskwelahan na gikan. So, gikan si Ja sa mao ni ang originating school. Then, mo enroll si Ja dinha, mao ni LRN. So, mao ni ngan sa bata. Then, preferred availability. So, mao po na, kung ano ni makita nato dito sa atong dashboard. So, pananglitan, sa LIS dashboard, pananglitan, wa di ang bata, dili nato diha gajod previous learner, di ba? Dili nato previous learner ang bata, unja, gidawat ba dyan nato pag-enroll bisan og Y documents, di ba? Basta naka-fill in sila sa LISF, ma-enrolled na sila. So kaning LISF dashboard makatabang gihapon ni ninyo pag-verify sa learners data, ang validity sa learners data. So mao ni siya, so create classes, so mo nang moritso ta dire sa create, so view so tanan na anay wa naman siguro problema sa pag-assign sa mga advisors. So tanan na kuan na ba, advisors na ba? Na-create na Yes, og ma'am. advisors. Yes, ma'am. Watay Ana na problema. kita. So, Why so arita far sa may view. problema? So sa view enrollment na ta. So kay daghan ra ba og Okay, mga ma'am. queries. Basta kay ang paggamit nato sa pag-enroll grade 1 to 12, ang ato gadong gamiton is LRN. Kay why bata nga nag grade 1 nga why LRN? Okay, ma'am. So, dili na maingon nga YLRN kay ang YLRN nga learner kadturang ning eskwela og 2011 below 2010, 2011 below mao nay YLRN. Pero ning eskwela ganing sa 2011 up to present naa gajud nay LRN. So, injo gudong pangitaon kung asa LRN bata kay mao gud na pinaka-safe nga pag-enroll. Adyo mo ka-attempt sa kining unsa na kanang name. Ang mogamit ra sa name katura pong kinder, no? Kay mga new entrants man na sila. New entrants man ang kinder. So, Ma'am, na ko'y na sila question. record. So, ato na silang gamitan sa search by name. So, unsaon man po nato pag-check nga kanang feed po nila nga record sa incoming kinder mao gajud na siya. Unsa man pod kaha unsaon man nato pag-determine sa authenticity of data provided by the parent sa mga kinder learners. Be, unsa man kay ato aning injong gibuhat ani sa kinder nga learners. Unsa man nato sila ka pag-enroll. Di ba, ma'am, need, kung kinder, ma'am, need of birth Certificate. certificate?
Okay, so there are different proof of identity. So we have the birth certificate, the PSA, the baptismal, or even a certification from the barangay captain that the barangay captain knows the child since birth. May nga nga mao gud na kay kibaw kung kanus-an na jud gipanganak, mao na gud na ijang edad. Or pwede way ikabayad kit pwede ra ba japon mga jo og certification from the civil registrar nga Juan de la Cruz is Juan de la Cruz unja na tao gajud ni anang panahona. So, ma'am, what if gihatag ra ng Okay? bataa, ma'am? Bilin ra. Why mga Say documents ng gihatag bataa? Wa may wa birth man siguro certificate, po'y why baptismal. bata. Tamaan og document. Di aga nang Parent. naa ba gajud po'y bata nga wa gajud bisan na lang mag bautismo or kanang singani or certification bisag asa lagi na certification from the Certification barangay from the captain barangay. wa ko'y certification from the barangay Sige, ma'am. captain nga kana si Jai Juan de la Cruz mo na nataw ni Parent. anang 20 unsang kuan nga Mo maka-justify. So kung inana gani nga case nga mura o wa pa murag muryo-muryo pa ang bata. So i-differ sa lamang di sa laman nato si Jai idali o dili sa enroll enroll. or inform Yes, ma'am. the parent kay na naman lagi nagi-post pod sa central office nga daghang mga issues kay kuno di ba the cut-off date for the kindergarten is October must be 5 years old by October 31, 2020. So, dapoy parent lagi nga gusto naman lagi parent nga mong eskwela nag ilang bata. Kay makalingkawas na pud lagi sila mo eskwela. So, ila pong butangan dito og enrollment, ilang date of birth nga mo cover pod sa October 31, 2020, 5 years old. So, kung mo 5 years old si November 1 is not October 31. So, pasensyahan, pananglitan. Itong gi-enroll, kay niingon lagi sa parent, pag abot na sa documents, kay dili naman di ay maawa man di siya makaabot pa og 5 years old. So, inana nga case, so with the agreement between the advisor, the school head, and the LIS coordinator sa parent nga, pananglitan kung dili man gani makaabot og 5 years old kay ilang gitamper ang mga documents sa bata ato gajud nang i-request to unenroll the learner. Ato si jang i-unenroll kay dili man gajud siya qualify. Jamingon nga di ma'am kay bright maning bata ma'am makamao na gajud ni si ma'am. Wa man lagi ta ana kay naa ba di tag murag i-consider siguro na kung naa gajoy result from kuan nga kanang bata ang ijang level of intelligence mo qualify na gajud nga mo kinder. Kana ba gajud dili kay ato ra kay di mama mong gi-assist mama jud di lagi kay age requirement na maguna si jay implication sa bata. So luoy ang bata kung atong pugson. Mao na nga Yes, ma'am. mistake gajud ta sa October 31. So muna naana si Jadinhe. So naana dire atong i-enroll learner. So na zero pa ang kuan, zero pa ang unsa ni? Zero pa ang Lugod na siya. atong dashboard kay wa pa ni ka-enroll kini si nga advisor sa grade 8. So inig-enroll na to asa naman ning sabi ko no ning i-minimize. Okay. So di ba Rita, click ta sa enroll learner. So maura magyapon ni si nga paagi last year. Maura gyapon ni si Jang paagi ha last year. Ang naalaman ni ani kuan balik ta diri sa atong video. Kay murag okay. So di ba? So mao na mo login ka. Then Dito tayo sa ating dashboard. No? Ito na yung pinaka-dashboard na. So, syempre, para makapag-enroll, pupunta tayo sa
master list. Ayan. So pag nandito na tayo sa ating master list, pareho lang sa ating mga nakaraang LIS. Mamaya makikita natin. Naman po, no? Make sure, reminder ulit. Mga maestro, bago natin i-click yung Reminders, i-mute sa ninyo. siguraduhin po natin Okay, ano ubang dagang background, i-mute yung sa parents. somebody si number 1. Kung ito ay nasa senior high school na or junior high school, ay nakausap natin. Kasi baka enroll lang tayo ng enroll na ay nakapag-advance na ito, ibig sabihin papasok to, hindi po gano'n, no? Mali po yun. Kasi minsan, nagbabago pa po yung isip ng bata o ng magulang. Pero wag naman po sana. No, pero para mas makasigurado po tayo, before natin po i-enroll learner, siguraduhin natin, nakausap natin yung magulang ng bata o yung bata mismo na siya ay papasok talaga ngayong school year 2020-2021. Okay, so ito po ay nakausap natin. Ito. So, i-click lamang po natin yung enroll learner. No? Click lamang natin yan. And then, proceed enrollment. So, almost the same lang po. No? Click natin yung proceed enrollment. And then, ipapasok natin yung name ng bata. Or pwede rin search by name. Pero kung alam mo na wala, mas madali po. Pasok na natin yung kanyang LSM. Mami. Paliw ko mute ani ni number 1. Sir Cleo, madungog ba? Yes, ma'am. Tapos na po yan. Ayan na yung bata. Kinig si number 1, mami. Okay, so kani di ba after na to i-input ang LRN sa bata kani siya mo gawas. So before ta mo proceed ato sang i-verify ang LRN sakto ba? Sound, ma'am. May clean instruction. Inay? Ang nakalagay po dito ay date of official enrollment. So dati Okay na, po ma'am. siyang Okay date na. of Kusog na. first Thank you. attendance. Okay. So pwede na natin siyang ilagay ng kunyari September. And then officially enrolled siya noong September 16. Ayan, September 16. Kasi ito yung time na nakausap mo yung kanyang guardian or yung kanyang magulang, September 16. So yan po yung ilalagay mo dito. So kailangan documented po yan. Kailangan meron kang pruweba or ililista mo talaga na siya yung date na nakausap mo yung kanyang guardian para pag question ka ng guardian, ay hindi naman po ako nag-enroll sa inyo. So meron kang pruweba na yan talaga yung date na nakausap mo siya or nakachat mo siya. So pwede mo siyang screenshot yung kanyang yung chat nyo or kung tumawag man siya sa'yo, pwede mo rin siyang screenshot no? Para mayroon lang tayong katibayan. No? Or ano lang po yan, para mayroon tayong katibayan no? Na siya talaga ay nakausap natin. Okay? So yan. So, click lang natin yung continue. Okay. So, Okay, so kani po si Ja, di ba? Naadirigi na dihay ingog, is this a transferee? Kay mao na injo namang ikuan mo na data sa bata. Is this a transferee? Sa ato pa kung ang bata na grade 1 sa lain nga eskwelahan undiha na sa injo nga eskwelahan, so imong i-click yes. So i-click nimo yes kay aron mo kuan siya. Then pagkahuman mo gawas ang enrollment Ma'am Beds. sa bata. kung Ma'am click mo yung Beds. continue, Yes. ito na po yung Excuse makikita me, natin. ma'am. Kana bang sa grade 7, ma'am? Kay sa grade 7 nga, for example, grade 6 si Ja dito sa, of course, laing school kay secondary school naman me. So matawag man na sa transferee kanang Yes. incoming grade 7 na mo, no? Okay. Kanang moved in transferee na si Okay. Ja. Oo. Di ba kay lahi man ang transferred in o move in? Parehar ba na sila?
duha man guna kanang na-transferred in nga on bose unsa na po'y transferred in within the school year. So kanang na-transferring nga bose mao na siya nga nag-start siya upon the first day of enrollment diha na siya sa inyong eskwelahan unja nag-study previous school year dito siya sa laing eskwelahan. So mo na-transferred in on So bose. sa secondary Transferred school, in, sa secondary, ma'am, all Ah. grade 7 are considered transferred transferring. in. Okay. Considered as transferred Transferred in. in. So dapat Ah, transferred ah. in. Thank you. Sige, hang i-continue og play, sir, ha? Is this a transferee? Grade and status. Injo lamang ni i-click kung pananglitan na ay mismatch of status between the system and the documents. So, pananglitan sa documents promoted. Unja, sa LIS na retain din nimo unja unsaon nga na finalize naman dili na ninyo mausob. So mao ni nga time nga injong i-click ang EOSY status. Or for the grade 7 to 10 pananglitan na man lagi tulo ka status, conditionally promoted, promoted and retained. So, conditionally promoted siya, unsa ning comply siya sa DO51, unsa man ang DO51? That is ning supersede sa DO13. Sa secondary or I do not know sa elementary kung i-apply mo basta kay most cases gadud ni sa grade 7 to 10. Based on DOA 2015, learners who incurred 2 failing subjects should take remedial class during summer. Failure to comply the remedial class, the learner will be retained in the same grade level by the coming school year. Pero sa DO51 Series 20 gi-revise ang DO13 nga guidelines on the conduct of remedial classes. Sa DO51, if the learner take up remedial class during summer in the pandemic time but still did not comply the academic requirements can be promoted to the next grade level, but he has to comply the academic requirements needed for the failing subjects. So, basahan na lamang ninyo ang DO51. Pero ang mo decide jud ani nga matter, it is the school head. When it comes to curriculum, school head gajud ang mo decide. Why capacity ang LIS coordinator nga mo decide. The role of the LIS coordinator is only to assess the school head in the manipulating the system, in operating the system. But when it comes to decision making, whether to enroll or whatsoever, it is the school head who will decide. Any clarification Okay, for ma'am. this? So sir? with that DO51 series of 2020, we expect na wala tay wala tay dili ma-promote with this school year. Dili, ma-promote nito sir. Promoted Angay ni sila sa katuig. tanan. Di ba? Dili pod sir. Depende. Depende sa school sir, head sa kung pananglitan. tagaan Katong retain, dili naman to sila entitled nga mo remedial. Kay retain naman retain sila. naman. Ang entitled nga mo remedial, conditionally. conditionally promoted. So pananglitan, conditionally promoted siya, nag-conduct og remedial ang school. Pero I am in doubt nga most schools wa jud sila nag-conduct og remedial. I do not know diha sa inyo. So unsay feedback ninyo diha mga secondary school? Di ba kay kwan ba to katong quarantine na ba to nga period? Pero bisan pa sir, still we can apply the remote, the modalities. Pwede man mag-conduct og remedial through
through different modalities Wala, gyapon. ma'am. But you In have fact, to wala may comply the document. requirements. Mm. So sa DO51, failure to comply ang DO8 mo take effect gyapon. Mm. Oh. Pero mo Ang lagi to, ma'am. naka-advantage, ang naka-diferensya lamang sa DO13 o sa DO51, kay sa DO13 kung ang bata wa si siya maka-comply unsa hagbong, so balik si siya gihapon. Mm. Sa DO51, kung nahagbong si siya during summer, tagaan pa si siya chance to comply sa ijang mga missing requirements, to comply sa ijang academic requirements during the school year, at the same time ma-promote siya to the next grade level. Okay. Maoy naka-difference, gitagaan ba og leeway, gitagaan sila og chance through alternative delivery mode. Mm. Basta kay willing lamang pud ang teacher nga mohatag og extend special class kung baga sa kadtong bata nga wa ka comply sa ijang academic requirements due to pandemic. Mm. Mao na si Jay naka or the 4 P's. So kinahanglan nga kanong panahon na pag-confirm ninyo, pagtawag nyo sa parent, injo pong gipangutana kung 4 P's ba ning bataa or dili ba. Or mungadto mo sa DSWD office sa municipal og makapangadyo mo og file copy sa tanang mga 4 P's recipient, the better. Labi na sa senior high school, kay ang senior high school as of last year, dili ra ba pwede ma-update ang 4 P's, unlike the 10 nga pananglitan pag-enroll wa nato ma-take ang conditional cash transfer, pwede pa nato siya i-update ang K-10. Pero ang sa senior high school, once na enrolled na ang bata, dili nakaka-update sa ijang 4 P's. Sakto ba ko, senior high school, based on your experience? Yes, ma'am. Sa Okay, so, senior high school. mauna no, sige, padadyon ta ha. Kung hindi naman siya conditional cash transfer, so okay lang, huwag mo na i-click yan. Okay lang yan. So check mo rin yung information ng bata. So dito, very good. Almost complete yung kanyang information. Mayroong guardian, mayroong mother's maiden name, mayroong ding father. So almost complete yung kanyang information. Okay? And then, ito po yung nadagdag na sinasabi natin kanina. Okay, ito po yun. Country of citizenship. So before po wala ito, so ngayon meron na. So naka-default naman po siya sa Philippines, so huwag niyo nang babaguhin yan. Pero kung kunyari, meron kang estudyanteng foreigner, so pwede mo po siyang hanapin yan kung anong bansa or anong nationality siya meron or anong saang country siya nakatira. Okay? Ayan. So yan. Pero sabi ko kanina, ang default niya po is Philippines, so huwag natin babaguhin. And then, ito po yung halaga, yung actual modality. Okay? So ano ba? Upon confirmation with the parents or guardian, saan ba talaga siya papasok? No? Kasi may mga case po tayo na nababago yung desisyon ng parents na hindi rin natin siya makokontrol. Na kunyari, sa LESF, siya ay modular, bigla ngayon, nag-online, so wala po tayong magagawa doon kasi rights din po ng parents yun. So, pwede po natin silang i-adjust dito sa actual enrollment sa ating LIS. Okay, so ito po talaga ang mas makatotohanan kumbaga. Okay? So kung pinili niya talaga ay modular print, so click lang po natin yan. Marami po yan. Merong online, educational TV, radio-based instruction, homeschooling, and then blended. Ayan. So complete po yan. So kunyari ito kasi ay modular printed, yung estudyante namin. So i-click ko lang yung modular print, and then click lang po natin yung enroll. Okay. So, mato si Jan, na-enroll na. So, kaning dirita, balik ta dire sa guardian. Okay, so kaning na ay sa guardian, na di ba naka-experience mo sa LISF nga nay uban nga dili na ninyo mabutangan og guardian kay LIS generated. So usually
ang bata na jud nay mother's maiden name og father. Ang guardian depende dili pwede nga kung ang father na diha unsain jud pong ibutang ang guardian. Oo. Kanang guardian, ang guardian must be another person aside of the parent. Oo. Oh. So, Kay guardian man ang father, ang parent dili siya mahimong guardian. So, Parent gud siya. okay, no. So, like tendency nga kung ang bata na sa iyang parent, live blank na lang ang guardian. Yes, exactly. Okay. Pero kung nabisag na si jay parent unsa ang nagkuan sa bata pananglitan, ang inyong Auntie. parent oras baryo unsa ari siya sa Lola. ari siya sa lungsod ning eskwela labi ng mga senior high. So naa si jay landlady or naa ba si jay lola. So Oo. pwede ka tong lola or landlady pwede mo imong ibutang nga guardian. Okay. Okay. No. So, mao na si Ja. Then, kaning unsay mga kuan, unsay mga needed nga mga information, kaning IP. Saan ba to? Nay IP gani. Okay na kanang indigenous people. So, always gadud na si Ja, no. Pero kung naay katong mga IP nga recognize gadud sila ba sa community nga IP sila, so pwede ta mo yes. Then anam po unsay ilang ethnicity. Okay. So, pwede ba mga bilaan, o sanang mga katunay dito sa Mindanao, di ba? Na sila dihay mga IP ngadto sa asa na. Then, mother. In kaso, ma'am, tongue. just in case. Hello, Oh. ma'am. Ah. Just in case, IP sila, dagikan sila Mindanao, IP lagi sila. Pag abot na diri, di na sila IP kay, di naman sila mo dyan, unsa man na, i-consider sila sa IP. Di, kung IP na gadud sila, kay recognize man sila dito, IP siya. Oh. Kung mao gadto ija pong record nga IP, makita man na daan pod kung IP na ba gadto So, siya. regardless of the, residence, so long ha, Oo, na kay siya, mao na may bilong ijang na. ang ila gadtong kaliwat. affiliation na nga niya ila nga, ba gadto. contest IP. Okay. Pero murag rare ni siya nga case Oh, na murag wa mi dire. mga IP ka, ma'am. Wa tay mga IP. Then mother tongue kinahanglan gyapon ning fill upan. Di ba kay naka-experience mo katumingog incomplete data?